Mapagpalang araw po, nandito po tayo sa tahanan ni Brother Marlon sa Barangay 96, Sunit, District 1, Tondo, Manila para mag-Bible study. Ang hawak ko pong Bible ay Poimen. Siya ang ating ginagamit ngayon, makapal siya, meron siyang lumang tipan, meron siyang bagong tipan. At ngayon po, ang panahon natin ay hindi natin maintindihan. Maling umuulan, umaharaw, o malamig. Kagaya kaninang una, makulimlim, biglang nagmaraw. Tapos nung papunta ako rito, mahangin-hangin pa malamig-lamig. Ngayon naman umulan. Pati panahon abnormal. Ngayon, tayo po ay mag-aharal ng mabuting balita. Ano po? Amen. Sa Biblia po. Kaya tayo gumagamit ng Biblia para hindi po tayo magkamali. Dito po sa tahanan, ayan sila si Brother Marlon. Yan. Yung dalawa po, anak niya yan. Isang dalaga, isang bunso. Saka si Brother Marlon. Yung, ewan ko yung nga po, ba't wala? Asan ba yung nga po, Brother Marlon? Malahin po yun. Ikaw talaga ngayon, nasa si Toyo. Dinala naman yata ng Pampanga. Nanay nila sa mga malaki. Tapos dito yung pambilang diet. Kung nandito sa amin yan, hindi naman kami nangihingi sa inyo. Dapat dito na, ipermi na rito. Yung yan. Meron tayong babasahin dito sa Ezekiel, ano? Ito nakalagay. Ezekiel chapter 18 verse 5. Halimbawa na may isang taong may masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran. 6. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga sagradong burol. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng kasalukuyang nireregla. 7. Hindi siya nandadaya ng kapwa o magnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-hari ang sanla na nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. 8. Hindi siya nagpapatubo sa nagpapahiram ng pera siya'y makatarungan. 9. Sinusunod niya ang aking utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Ito yung katangian ng taong matuwid. Kasi, nung nangaral si Pablo, meron siya sinabi rito si Pablo, ito Roma 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Paano ngayon niya para magkalaban? Di po ba? Kaya nasabi ni Pablo, walang taong matuwid. Kasi nga, kung pupunta tayo sa verse 18, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Yun pala. Kasi yung sinabi ng Diyos dito sa Ezekiel, yung binasa ko mula sa verse 5 hanggang 9. Ang tinutukoy naman dito, may takot sa Diyos. Ito ang ganitong tao matuwid at nabubuhay siya. Sumusunod siya kasi sa gusto ng Diyos. Kaya siya naging matuwid. At yung binasa, yung surat ni Pablo, yung mga tao tinutukoy niya, hindi po sila sumusunod. Yun ang katangian nila. Kaya sinabi ni Pablo, walang matuwid kahit isa. Wala siyang nakita. Para baka maguluhan ng kaisipan nyo Huwag kayong maguguluhan. Tama po ang Biblia. Yung sinabi ni Ezekiel at yung sinabi ni Pablo, magkatulad po yun. Yung kay Pablo,
wala silang pagsunod sa Diyos. Yun, dito sa Ezekiel, sumusunod sila sa Diyos. Okay, liwanag na. Yung sumusunod ay matuwid. Alam niyo po, kung ang pagsunod mo hanggang kamatayan, naalala niyo ba yung Lord's Prayer, Brother Marlon? Alam mo ba yon? Yung Ama namin? Sige nga, bigkasin mo nga kung alam mo. Anong gagawin? Bigkasin mo nga. Yung Ama namin, alam mo ba? Oo. O sige, Sabay, bigkas. sumabay sa akin. Hindi, pambira ba? Kaya nga sinasabi ko kung alam mo. Sige, Ama namin. Sige. Ano ba, kakantayin ba? Hindi na. Gusto mong kantahin. O kayong dalawa mag-ama. Ano ba gagawin? Sasabihin lang. Aba, oo. Wala naman akong sinabing isayaw mo eh. Yung Ama namin, sumasalangit ka. Oo, bigkasin mo ka ako. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Sige lang. Kakanta ka pagka... Oh. Saan na ba ako? Sundin ang kalooban mo. Sundin ang kalooban mo. Mula sa lupa hanggang langit, di ba? Oo. Mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo. Paano? Paulit na. Ulit-ulit Hindi, lang. pagkakanta kasi manat. Kantay mo. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, aranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. at Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa magkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kabisado niya po. Gusto niya pala kantahin. Pag masalita parang Sabi ko, bigkasin lang. Gusto niya pala kantahin. Hindi kinanta niya. Kabisado niya. Merong verse doon. Ama namin, nasa langit ka. Dumating nawa ang iyong kaharian dito. Sundin nawa ang iyong kalooban sa lupa. Hanggang langit. Kaya pag nasa lupa pa lang tayo, sumunod na tayo. Yun ang sinasabi ni Ezekiel. Kaya meron siya sinabing matuwid na tao. Alin yun? Sumusunod sa utos ng Diyos. Yun po ang katangian ng matuwid na tao. Pero si Pablo nung mangaral sa Roma, wala siyang nakitang ganito. Kaya niya nasabi na, walang matuwid, wala kahit isa. Kasi nga po, ito, babasahin natin muli, no? Baka sabihin, senior cut mo naman eh. Kasi gusto ko lang tumbukin yung sinabi ni Ezekiel. Pero basahin natin mula doon sa walang matuwid. Roma 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang makakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang mapanlinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinahanan ng salot ang kanilang mga dahanan. Hindi sila alam ang dahan ng kapayapaan at hindi sila marunong matakot sa Diyos. Roma 3:10.
10 hanggang 18. Yun ang katangian ng hindi matuwid sa Diyos. Magkabaligtad sila ni Ezekiel. Ngayon, merong isang tanong dito. Tuloy natin yung Ezekiel. Binasa natin kanina, Ezekiel chapter 18, verse 5 hanggang 9. Dito naman sa 10 natin simulan. Sakali magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at hindi sumusunod sa alinman sa mga tuntuning ito. 11. Bagkus nakikisalo sa mga handaan ng mga sagradong burol, sumisiping sa asawa ng iba. 11. Nangapi ng mahirap, nagnanakaw, hindi marunong magbayad ng utang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. 13. Nagpapatubo. Palagay ba ninyo mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya sa kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya walang pwedeng sisihin kundi ang isang tao, ang sarili niya. Dalawang karakter ang binanggit. Kabaligtaran. Yung sumunod, mabubuhay siya. Pero yung kabaligtaran, hindi. Ibig sabihin, pagdating ng araw, kaibigan, kung pareho silang mamatay, yung isa pupunta ng langit, yung isa pupunta ng impyerno. Kasi, hindi sumunod yung anak. Kasi sabi niya, kung magkaanak siya ng ganito, puro negative ang sagot doon. Kaya tayo pong mga tao, alin sa dalawa tutularan natin? Yung masunurin o yung matigas ang ulo? Yung ayaw sumunod. Napakadaling intindihin. Nakalagay na kayong mga katangian. Mas maganda po, masunurin tayo sa Diyos. Kasi yun ang Ama namin nasa langit ka. Sino nagturo? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin ng Panginoong Yesus, sumunod kayo sa kalooban ng Diyos. Tayong mga tao, kaibigan, kayo po mga nanonood ng video, anong gusto niyo? Abuti kayo ng kamatayan na hindi kayo sumusunod? O abuti kayo ng kamatayan na sumusunod kayo? Alam niyo po, yung kamatayan ng tao, wala pong nakakahalam yan. Marami pong namamatay na hindi alam ba't siya namatay. Hindi bali sana kung siya nagpakamatay. Paano yung naglalakad lang, wala namang kamalay-malay. Biglang natumba, na-stroke. Alam niyo po ba sa wrestling? Ano bang pangalan nitong wrestler na ito? Namatay. Yung Mexicano? Baka si Hulk Hogan. Hindi, nagkasakit yun Sino pa? Ano kasi pangalan niya? Yung taga-Mexico yun Sa loob ng ring. Ang saya-saya, sabi niya pa, napanood ko pa Yan, mga ganun pa Tama? Ayan. Bumagsak. Patay. No. Ang lakas sa wrestling At the age of 38, namatay siya. Yung isa naman, may palabas sila. Wrestling din. Bumababa. Mula sa taas, nakatali siya. Kasi sa wrestling, may iba-iba yung gimmick biglang kumalas yung tali. Bagsak siya. Patay siya. Alam nyo, hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Pero mas maganda po, habang buhay tayo. Dito po tingnan natin yung mga ngaral. Ang sabi rito, hanggat malakas pa po tayo. Sige, tingnan natin Anong sabi ng mga ngaral ng Diyos? Ang nakalagay dito,
Ito, mangangaral, 12:1. Alalahanin mo ang iyong malilikas sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw na taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Hanggat bata ka, kaibigan, anong sabi? Alalahanin mo yung lumikha sa iyo. Sino ba lumikha sa atin? Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Ganito po nakasulat. Ang sabi, ito. Ito, 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likahin natin ang tao ayos sa ating larawan, ayos sa ating wangis. Sila'y mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid, sa mga lahat ng hayop, maging masama ay maamo o mahilap, malaki o maliit. 27. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at babae. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya tayo nilikha para sa isang layunin. Ano yun? Gumawa tayong mabuti. Yun po ang purpose ng pagkalikha sa atin. Pag sinabing mabuti, halimbawa may pulubi, nangangailangan, tulungan mo, mabuti yan, mabuti. Pero hindi yun ang mabuti sa Biblia. Hindi ko sinasabing masama yun na mabuti yun, magpakain ka ng walang ganyan. Mabuti yun. Yung mabuti sa Biblia, ito, sa chapter 7 ng Roma, verse 12, ito po yung biblical. Kaya nga ang kautusan ay banal, ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Alin yon? Kautusan ng Diyos. Yun po. Sundin mo yon hanggang dumating ang kamatayan mo, kaibigan. Yun ang sinasabi ni Ezekiel, mabubuhay yan. Mabubuhay na po sa spiritual world na po siya mabubuhay. Hindi na po dito sa lupa. Ang patay po dito sa lupa, ililibing. Mabubuhay sila sa kabila. Doon na po sa lugar ng mga espiritu. Ganyan po ang magiging anyo ng tao. Kaya dito pa lang dapat matuto na tayo. Kaya sinabi ni Jesus, yun ang ating susundin yung sinabi niya. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa langit ay sa lupa hanggang sa langit. Kung sino susunod sa lupa, sila lang yung pupunta doon sa langit. Wala naman pwede pumunta ron eh. Hindi ka nga sumunod dito, gusto mo pupunta ka langit. Hindi po pwede yung gusto mong gano'n. Ang gusto ng Diyos ang dapat masunod. Bakit? Kaharian niya yun eh. Kapag ang isang hari ayaw kanyang tanggapin, wala kang magagawa. Hindi po ba? Maging sa pamilya naman eh. Sabi ng tatay mo, anak, gawin mo ito. Pasaway ka. Yung isang kapatid mo, ako na po tatay ang gagawa niyan. Sa tingin mo, sino paborito ng tatay? Di ba yung masunurin? Paglatag ng pera ng tatay. Ano sabi ng tatay? Anak, itabi mo na ito. Sikreto pa eh. Sabi ng pasaway, aba, parang hindi mo kuha na ka. Meron po nangyari ganyan, sabi ko sa kanya, tanungin mo ka nanay mo, pagka napulot ka lang sa tayo ng kalabaw. Kasi sabi niya, bakit din yung mga kapatid niya, yung bang selos ba? Bakit pagdating sa akin, sabi niya. Alam niyo po yung nagsabing ganon. Sa totoo lang, kung titignan mo sila magkakapatid, masasabi mo kang baka hindi anak eh. Buti na lang kamukha niya yung tatay niya. Kung baga maputi sila, bakit siya hindi siya maputi? Kaya nasabi niya sa akin noon, hindi ata ako anak ito eh. Kaya sabi ko, tanong mo nanay mo, baka napulot ka lang sa tayo ng kalabot.
Oo, hindi naman sa ano. Si Brother Randy po yun nung araw. Ngayon, okay na, nasa Bicol na sila, kasama na yung pamilya. Umuwi na ng Bicol. Kaya tandaan nyo po, kaibigan, iba po yung masunurin sa pasaway. Maging sa Diyos po, iba rin po yung pasaway at doon sa masunurin. Yung masunurin, ang sabi ng Diyos, matuwid yan. Pag matuwid yan, pupunta sa langit. Ayaw nyo po ba pumunta sa langit? O gusto nyo pumunta sa langit? Mamili po kayo. Alam nyo, pagpunta sa langit at pagpunta sa impyerno, multiple choice yan. Kayo po ang gagawa niyan. Hindi ako. Sinabi ko lang yun nasa Biblia. Oh, nakita niyo yung dalawang karakter na pinakilala ng Diyos, ano? Si Ezekiel, ano? Yung, kung meron kayo Biblia, sundin niyo ako para mabasa niyo yung mga binanggit ko ba. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras pong ito. Pagpalain mo nawa ang bawat nakikinig, nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni Brother Marlon sa Barangay 96, Sony District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye.